Guys, good morning, Matsuki TV po. Narito po tayo ngayon sa narito tayo ngayon sa aming malapit sa aming paradahan dito sa may Jokno Boulevard. Dito po yung aming maliit na grupo, ang Pasay Libertad Anglers Association. So makikita nyo guys, ayan yung mga ginawang pagtatambak na ngayon dito na nasakop na ito kalahati ng aming garahe. Ayan, sa likod po ito ng Senate GSIS building po. Ayan, ayan na po ang sinakop ng kanilang pagtatambak. Ayan, yung tubig na po yan, galing po yan sa dating mga manhole na nandiyan sa may seawall. Ayan. Ayan po yung aming garahe doon sa may malapit sa tulay. Ayan po yung tulay ng Jokno Boulevard. Ayan. Ayan yung aming maliliit na bangka. At awa naman ng Diyos at hindi naman kami pinapaalis dito. At tuloy-tuloy naman po ang aming ginagawang pamimingwit dyan araw-araw sa Manila Bay. At nakakatapano naman po, hindi naman po nababawasan ang aming mga huli. Sa totoo lang, medyo mas nagdabasa na yung mga dating na walang mga isda dyan, lalo yung mga bakuko tsaka yung mga asuhos. Ayan, dati nawala yan. Marami na rin po mga lapu-lapo na nakuhuli yung aming mga kasama, lalo yung mga naglalambat. Ayan po yung sa may part na ng ng Bolopecia. Ay, mga gabuntok na buhangin na tinatambak. Ano po yung part naman ng malapit na sa Maynila. Ito, bumalik po kami dito sa MOA para makita ng malapitan. Ayan, nakabangka po kami. Ayan. Ayan yung ginagawang pagtatambak dito sa reclamation na Manila Bay. Ayan. Ito yung barkong ginagamit nila pag-sanction ng buhangin at pagtatambak na rin. Ang sabi, galing daw po ng Sambales yung mga buhangin na yan na pinatatambak dyan. O papansin nyo, gabundok na buhangin yan, ang pataas na yan. Ayan guys, ayan yung Ecom building, ayan po. Ayan. Katapos yan, papatagin nila yan para maging another island. Kadugtong na po halos ng MOA yan. Ayan. Nakatatlong balik kami rito para maipakita lang sa inyo yung ginagawang pagtatambak. Ayan. Ang sabi nila ay 5 years sa project daw to. So nakakadalawang taon na mahigit. Hindi lang natin alam kung patapos ng 5 years kasi nga nagkaroon diba ng 5-month suspension ang DNR at nakialam na rin po yung ating Pangulo ng time na yun. So ngayon tinuloy na po uli, siguro na-meet na nila yung mga requirements na hinahanap sa kanila. Kaya po yung mga malalaking barko na pinangtatambak ng buhangin. Kami bilang mga lehitimong mangingisda dito sa Manila Bay ay umaasa kami na sana patuloy kami na magkakaroon ng access dyan sa Manila Bay bilang isang lehitimong mandaragat, ang Pasay Libertad Anglers Association. So far wala naman kaming nakikitang o na tatanggap na notice na kami ay paalisin. At maraming salamat naman at kami ay mayroon pa rin karapatang mamingwit dyan sa Manila Bay. Ayan yung part na yon. Yan yung parting MOA ay halos kadugtong na siya ngayon ng another island po yan kasi parang kadugtong na siya ng MOA. Ayan. Sana magmaayos naman po para magkaroon pa rin ng view ang Manila Bay sunset sa mga namamasyal. Ayan, yung malayo na yun, yung mga structures na yun, yung dating yung mga saprahan, pero malaki daw nabawas dyan, tinanggal na po yung mga saprahan dyan. Sinabayan na rin namin ng pamimingwit dyan at di ko na naipakita yung aming mga huli. Marami pa rin naman katapano pang ulam at pag sumobra pambenta para pambiling gasolina. Ito
pa yung mga nasa laot ng barko. Ayan, malalaki na yan. Ayan. Yung mga naglalakihang barko yan guys na ginagamit na pantambak sa Manila Bay. Ayan. So dito sa part na to siguro mga nasa 2 kilometers na kami away from shoreline or sa MOA. Nasa laot na ho kami niyan. Ayan. Sige, message nyo ako pag ganun na kayo. Ayan. Ang Manila Bay sunset kasi ang isa sa mga pinagugustuhan ng mga namamasyal dito sa MOA. Ngayon sa ginagawang pagtatambak, siyempre medyo nabawasan yung kanilang pwesto dun sa pinaka MOA, pinaka seawall dun kasi sila pumupwesto. Kaya pagkatapos na to, sana maging maganda at dagdag attraction din sa mga ibang gustong makakita ng sunset ng Manila Bay. Ayan guys. So ngayon kalmado yung dagat. Ayan, mga ginawang pagtatambak, maraming isla po yan na iba-iba ang mga structures na itatayo dyan. Ayan. Yun dun, yun sa may Senate building na yun, yung tinuturo ko na yun. Ayan, yun ang kahabaan ng MOA. So ayun guys, pansamantala hanggang dito lang muna at sana susunod magkaroon pa tayo ng panibagong update. Dito na kami sa garahe namin guys, sa may likod na to ng Esplanade. Ayan, ito na yung pinakang breakwater para dun sa mga ferry na bumabiyahe ng Bataan. Ayan, ito yung aming garahe at maraming salamat sa inyo guys. Matsuki TV, hanggang sa muli.